Mapagpalang gabi po sa ating lahat. At ngayon po, bago tayo magpatuloy sa ating programa, Healing the Sick, ay nais ko po munang iparinig sa inyo ang papuring awit.
po ay mapagpalang gabi sa ating lahat. Tayo po muna sumandaling yumuko at tayo po ay mananalangin. Aming Ama, salamat po muli sa pagkakataong ito na muli kaming nagkasama-sama. At hayaan mo lamang, O Diyos, na hingin po namin sa iyo ang iyong pagkilos na iyong Santong Espiritu. Pakalinisin mo po ang aming mga puso at ang aming mga isipan. Pagyandapatin mo po kami sa iyong kabanal-banalang harapan. Dinadalangin ko lamang po sa iyo, aking Ama, na magbukas po kayo ng puso at isip ng bawat isa upang patuloy po naming maunawaan ang iyong mga salita. Tumingin po kami sa iyong mga pangako at patuloy po namin angkinin ang mga salita mo na kung saan ay punong-puno ito ng pangako mo, aking Diyos. Salamat na ikaw ang Diyos na aming sinasamba, patuloy na buhay, patuloy na gumagawa ng himala, patuloy na nagpapagaling ng mga sakit at karamdaman. Sa hapon pong ito, Diyos, sa gabing ito, hayaan mo lamang na makakasama namin ang pagkilos at galaw ng iyong Santong Espiritu. At siya na rin ang magpaunawa sa amin ng mga salita mo. Magligtas ka ng maraming kaluluwa sa pamamagitan ng gawain mong ito at magpagaling ka ng maraming may sakit, O Diyos. Hayaan mo na ilagay namin sa makapangyarihan mong kamay ang lahat ng iyong gawain. Hayaan mo simula sa pasimula hanggang sa ito ay matapos. Lingapin mo po kami, Ama. Samahan mo po kami, Banal na Espiritu. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Muli po ay mapagpalang gabi sa ating lahat. Yung iba ay hindi ko po nakikita ang kanilang mga pangalan. At pakilagay nyo na lamang po sa comment upang kayo ay maisama ko sa aking panalangin mamaya after po nitong ating pag-uusapan. Maikli lamang po ang nais kong ibahagi sa inyo sa gabing ito. At tayo po ay magpapasalamat sa Diyos upang ang ating mga buhay ay patuloy na samahan at gabayan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang nais ko lamang pong ibahagi sa inyo sa gabing ito ay ang patungkol po sa tumingin sa salita ng Diyos. Looking at the Word, ang sabi pong ganon. Tingnan po natin, baybayin po natin, angkinin po natin, tanggapin po natin ang salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, upang magkaroon po ito ng tagumpay. Ang ating mga buhay ay masubaybayan din naman po ng salita ng Diyos. At pahintulutan natin sa ating mga buhay na ang Diyos ay kumilos at siyang manguna sa buhay ng bawat isa. Ngayon, nais ko po kayong dalhin sa aklat po ng mga awit, sa awit kabanatang 103, talatang 2 at hanggang 3. Psalms chapter 103, verse 2 and 3. Ang sabi po rito, Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. So, di ba? Sa gitna ng ating mga pagkakamali, sa gitna ng ating mga pagkakasala, sa gitna ng ating mga pagkukulang, ang Diyos po ang nagpapatawad. At kaalinsabay ng kapatawarang ito ay meron pong kagalingan na inilalaan ng Diyos para sa atin. So, meron ka ng kapatawaran, meron ka pang kagalingan. Yun yung plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Sabi nga, ang dapat nating maunawaan na ang kalooban ng Diyos patungkol sa ating mga sakit at kahirapan ay may pangako ang Diyos sa kanyang mga salita. So may pangako po ang Diyos. Kung lahat po tayo, kung ang bawat isang tao na sa ngayon ay nasa gitna ng sakit at karamdaman, kung ang bawat isang tao ay nasa gitna ng matinding kahirapan, nasa matinding kapighatian sa buhay, ang Diyos ay nakalaan, nag-aantay sa paglapit po natin sa Kanya.
So, pag ikaw ay pinatawad ng iyong mga kasalanan, pag ikaw ay merong sakit, meron ka rin kagalingan. So, matik po nakalaan ang kagalingan na ibinibigay po sa atin ng Diyos. Noong ang bansang Israel ay inilabas sa Ehipto at dinala sa lupang pangako, ang Diyos ay nagsalita sa Exodus chapter 15 verse 26, "Ako ang inyong Diyos, manggagamot." So, pangako po ng Yahweh yon sa mga Israelites. Nung time na nilabas niya ang bansang Ehipto, ang bansang Israel sa bansang Ehipto, dahil naging alipin po ng bansang Ehipto ang mga Israelita, nagkaroon po ng awa ang Diyos, nagkaroon po ng habag si Yahweh sa kanyang mga anak, sa mga inapo ni Abraham na kanyang lingkod. Nangako po siya, kaya ang ginawa po ng Diyos, ang ginawa po ni Yahweh, ang mga Israelita ay inilabas po niya sa bansa ng Ehipto. Ang Ehipto po kasi ay punong-puno ng pang-aalipin, punong-puno ng kahirapan na dinanas ng mga Israelita. Kaya ang ginawa po ng Diyos ay nilabas po. Ginamit po si Moses. Si Moses ang siyang namuno at nanguna sa bansang Israel upang ilabas po ito at dalhin sa pangakong lupa ng Diyos. At ang pangako po ni Yahweh ay, "Ako ang inyong Diyos, manggagamot." Ang sabi po niya, "I am Jehovah Rapha." Ang sabi po ni Yahweh, "I am the Lord, the great physician, the healer, dakilang manggagamot." Ang sabi pong ganon. Isa siyang dakilang doktor na siyang manggagamot. Yun po ang pangako. Kaya pag sinabing Jehovah Rapha, ang Diyos ay ating manggagamot. Yun. Kaya di ba yung awit natin, laging related po doon sa ating pinag-aaralan. Salita mo ipanghahawakan ko. Kasi yung salita ng Diyos na yun yung makapangyarihan na sa oras na ating pinanghawakan sa gitna ng ating mga sakit at karamdaman, nagkakaroon po tayo ng kagalingan. So, ang sabi pong ganon, "Ako ang inyong Diyos, dakilang manggagamot." Ang sabi po niya, di ba, sa Exodus chapter 15 verse 26. At kung titingnan po natin ang banal na kasulatan, meron pong 3 milyon na pangako ang Diyos na dapat tanggapin ng bawat isang tao. So, gaano karami yung pangako na yon? 3 milyon po na pangako ang Diyos sa banal na kasulatan. So, hindi tayo magsasawa. Sa bawat araw, sa bawat nararamdaman natin, sa bawat kahilingan natin, meron siyang 3 milyon. Hanggang sa dumating na lamang po tayo sa ating paghimlay sa kabilang buhay, hindi pa ho natin matatapos na baybayin ang 3 milyong yon na pangako ng Diyos para sa buhay ng bawat isa sa atin. Tandaan lamang po natin na lagi nating alalahanin ang mga benepisyo. Alalahanin natin na ang salita ng Diyos ay meron pong mga benepisyo yan sa buhay ng bawat isang sumasampalataya at nagtitiwala sa Kanya. Tingnan po natin sa Psalms chapter 103 verse 2 and 3. Ang sabi nga niya, "Praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgive all your sins and heal all your disease." Di ba? Ibig sabihin, lahat ng sakit at karamdaman ay nagkaroon po ng kagalingan. Yun yung pangako ng Diyos. Isang pangako lamang po yun. Pero pag ito ay ninamnam mo, kapag ito ay pinanghawakan mo, kapag ito ay ipinamuhay mo, nangyayari po sa buhay natin ito. Talagang nagaganap po ang lahat ng ito. At ang sabi pang pangalawa, ang mga pangako ng Diyos ay sa kanyang mga salita, ito ay kapahayagan para sa lahat. So kapag ang Biblia
ay nabasa natin na merong pangako ang Diyos. Hindi lamang ito para sa iyo, hindi lamang ito para sa akin, kundi ito ay para sa lahat ng tao na nagbukas ng puso at magbubukas pa lamang ng puso upang tanggapin si Hesukristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanyang buhay. At saka pa lamang po darating sa pagkakataon na magkakaroon ng kapangyarihan ang pangako ng Diyos sa buhay ng taong iyon. Kasi nagbukas na po siya nag-alay na po siya ng kanyang buhay sa Diyos. So magiging makapangyarihan po ang salita ng Diyos sa buhay ng bawat isang tao kung ang isang tao ay tunay nga nabubuksan ang kanyang puso at tatanggapin ang salita ng Diyos para sa kanyang buhay. At sumunod po, gumagaling dahil sa mga latay. Tandaan po natin na ang isang taong may sakit at karamdaman at tinanggap mo si Kristo, ikaw ay gagaling dahil sa kanyang mga latay. Yun po yung pangako, isa po yun sa pangako ng Diyos sa buhay ng bawat isang Kristiyano. Ang sabi sa Isaiah chapter 53 verse 5, dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. So, di ho ba? Gumaling pa rin po tayo. Kaya nga mga magulang ko at kapatid, yung hirap na ating dinaranas physically, ay pansamantala lang yun, normal lang yun na maranasan natin. Pero ang pinaka-importante po sa lahat, yung nasain natin sa ating puso na maranasan natin yung kanyang himala. Dahil totoo naman po na ang Diyos ay mapaghimala. Totoo po na ang Diyos ay nagpapagaling. Instantly, nagpapagaling po siya. Merong mga pagkakataon na merong gagamitin ang Diyos para ipanalangin ka, para ikaw ay gumaling. Merong mga pagkakataon na sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiwala mo sa Kanya, ikaw ay gumaling. Meron pagkakataon na dumaranas ka sa tindi ng sakit at karamdaman na merong ipauunawa sa iyo ang Diyos, may gagamitin ang Diyos na isang doktor para sa kagalingan mo. Diba? Yun yung kabutihan ng Diyos. Kasi ang gamot, instrumento lamang po ito ng Diyos. Instrumento lamang po niya para sa atin. Pero kung nais natin na tuluyan tayong makadama, maranasan ang tunay na himala at kapangyarihan ng Diyos, mga magulang ko at kapatid, wala pong imposible. Totoo po yun. Kasi sa personal na buhay po namin, nararanasan ko po yun. Nung Sunday nga lang po, nung Tuesday, ito ay patutuo ko na rin po para sa inyong mga magulang ko at kapatid sa pagkatotoo pong nangyayari po ito sa amin. Na personal, nararanasan po namin ang himala ng Diyos. Kaya lagi ko pong sinasabi na ang Diyos ay mapaghimala. Ang Diyos ay gumagawa instantly ng kagalingan. Nung Sabado po, nung ako'y dumating, galing po ako ng GMA, ako po yung nagturo ng discipleship. Ay dumating po ako, yung aking apo, ay lupay-pay po siya, sapagkat siya po ay nagsuka daw ng nagsuka dahil nalamigan. So, ang ginawa ko, ay pinunasan ko siya ng langis, hinilot ko siya. At nagpahinga na po ako dito sa taas. Hindi na siya sumuka. Nakatulog ang bata magdamag. Kaso nga lang, pagdating pala ng kinabukasan kasi Sunday, maaga pa ho ako umalis na dahil may service nga po ako sa umaga sa JMA. So, dumating po ako nung hapon na, ay nakita ko po ang bata ilupay-pay pa rin. At hindi ho siya, wala ho siyang lakas, as in totally nakahiga. At ang plano na sana nung nanay, nung anak ko, dalhin na siya sa doktor, nakabihis na. At tumawag na po ako ng tricycle, pinatawag na ako ng tricycle. Subalit yung bata po ay kinarga ko siya. Kinarga ko siya, dinala ko dito sa kwarto ko, pinahiga ko po siya sa higaan ko.
At nung siya ay pinahiga ko sa aking higaan, talagang ipinatong ko yung aking kamay sa kanyang noo, yung isa kong kamay pinatong ko sa kanyang tiyan, at pinagpre ko po siya talaga. At nireview ko lahat ng nararamdaman ng bata. Alam niyo po ba na habang pinagpipre ko po siya ay nakatulog po siya? Nung time na siya po ay nakatulog, hindi na nila nilabas. Ang sabi ko, wag mo nang idadalhin sa doktor yan. Wag mo nang ilalabas yan dahil katutulog lang. So, pinabayaan na po na makatulog yung apo ko. Alam niyo po ba na gumising po siya ng alas 7 ng gabi? Naglaro po siya. At ang ingay-ingay na po niya, parang nagdahilan lang. See? Hindi ho siya nadala ng doktor. Talagang instant pinagaling siya ng Diyos. Totoo po yan, mga magulang ko't kapatid. Kaya hinahamon ko po kayo. Ang tunay na pagtitiwala lamang sa Diyos at sa salita ng Diyos ang magiging makapangyarihan sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi kami ho, ako mismo personal, nararanasan ko ang kapangyarihan ng Diyos kung papaano gumabay sa amin. Alam niyo po ba dito sa bahay, pagka yung apo ko may sakit, wala hong nagsasalita, tahimik po lahat. Kaya nung gabi na yon, nung magising po yung bata, after nung maipag-pray ko po siya dito sa higaan ko, hiniga ko talaga siya, after maipag-pray ko, nakatulog po siya, at ibinaba, nilagay po doon sa sala para ho pag alis nila. Sabi ko, wag niyo munang dadalhin yan hanggat hindi yan nagigising. Hayaan mo siyang makatulog. Totally po nakatulog. At nung gumising po talaga yung bata, yung tricycle pinaalis ko na po. Sabi ko, wag mo munang isi-service sila kasi tulog ang bata, hindi pwedeng ilabas. So, umalis na lamang po, pinaano ko na yung tricycle, sabi ko, sige, bumiyahe ka na. Sa awa po ng Diyos, nung time po na nakatulog at gumising siya, totally magaling na po siya. Yun po yung kapangyarihan ng Diyos, yun po yung himala ng Diyos. Hindi na siya nangailangan ng dalhin pa sa doktor, kundi antimano po siya, gumaling po talaga siya. At may mga pagkakataon na ipinakikita sa atin ng Diyos kung gaano siya kamakapangyarihan. Magtiwala lamang po tayo sa Kanya, mga magulang ko't kapatid. Lalo na sa mga nanay, sa mga ina ng tahanan na nanonood po sa akin sa gabing ito, magtiwala ka lang. Lalo pat pag dumarating sa pagkakataon na ang mga anak ninyo ay may mga sakit, noong maliliit pa po ang mga anak ko, danas ko po yan. Nagpapasalamat po ako talaga sa Diyos dahil ang Panginoon andyan, kumikilos po talaga siya. Magpahanggang sa ngayon, simula sa mga anak ko hanggang sa mga apo ko, ang kapangyarihan po ng Diyos sa buhay po namin at sa mga apo ko ay hindi ho kayang pantayan at hindi ho matatawaran sapagkat nararanasan ko po. Kaya ipagsisigawan ko na ang Diyos talaga ay mapaghimala. Marami ho, merong mga tao dyan, merong mga nag-aaral ng Biblia, meron na nangangaral ng banal na kasulatan, pero hindi ho sila naniniwala sa himala ng Diyos. Bakit hindi ho nila nararanasan? Dahil hindi naman sila totoo sumasampalataya sa Diyos. Kasi kung totoo po silang sumasampalataya sa Diyos, naniniwala po sila sa himala ng Diyos sapagkat ito ay mararanasan mo sa buhay mo. Ako nararanasan ko po, kaya malakas po ang loob ko na ipangaral sa inyo, ipagsigawan sa buong mundo na ang Diyos ay nagpapagaling, ang Diyos ay mapaghimala, ang Diyos ay buhay sapagkat nararanasan ko kung papaano siya gumawa ng himala sa buhay po namin. Kaya yan po yung aking ibinabahagi sa inyo. Ang susi lamang po nito ay ang patuloy na pagbubukas po natin ng ating puso, ang pag-aalay lamang po natin ng ating buhay sa Kanya. Yun lamang po. Yun po yung inaantay ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat tapos na namatay na po siya sa krus. Ang sabi nga diyan, di ho ba, sa pamamagitan ng kanyang mga latay, ang lahat ng sakit at karamdaman ay nagkaroon ng kagalingan. Sa pamamagitan ng pagkapako niya
sa krus ng Kalbaryo. Ang lahat ng kahirapan ay meron na pong kasaganaan at kaginhawaan sa buhay ng bawat isa sa atin. Lahat ng yan ay matatanggap lamang at makakatanggap lamang ang mga taong sumasampalataya at tunay na nagtitiwala sa Kanya, sa Kanyang mga salita. Angkinin mo ang pangako ng Diyos. 3 milyon yan. 3 milyon ang pangako ng Diyos sa banal na kasulatan. Na dapat po natin angkinin, dapat po natin isapamuhay. Ang sabi pa nga, ang salita ng Diyos ay isang pahayag para sa atin. Kaya ito pong pinangangaral ko sa inyo sa lahat ng mga magulang. Dahil ang bawat magulang pag nagkakaroon po ng sakit at karamdaman ng kanilang mga anak ay balisa po yan, alumpihit po yan. Halos sa magdamag ay hindi po yan makatulog. Dahil lalo pat pagka ang bata ay may lagnat, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Kinakapa mo yung init, simple lang ho mga magulang ko't kapatid. Kapag nagpasimula pa lamang na ang apo ninyo o anak ninyo ay may nararamdaman, patungan nyo na agad ng kamay, ipag-pray nyo na kaagad, angkinin nyo na kaagad ang pangako ng Diyos sa buhay ninyo. At ibibigay po ng Diyos yan, ipakikita po ng Diyos yan, na ang Diyos ay mapaghimala. Ang kailangan lamang maging totoo ka sa paglilingkod sa Kanya. Ang kailangan lamang ay maging totoo ka sa pananampalataya at pagtitiwala mo sa Kanya. Hindi po yung kaya ka lamang nagtitiwala, kaya ka lamang sumasampalataya ay dahil meron kayong nararamdaman, ay dahil nasa gitna ka ng karamdaman, ay dahil nasa gitna ka ng kahirapan. Hindi ho mga magulang ko't kapatid. Ito na ang panahon upang ma-realize natin ang katotohanan na hindi lamang ngayon, kung hindi na, huwag mo nang ipagpabukas. Kung hindi ka makakaramdam ng sakit at karamdaman, hindi ka magtitiwala sa Diyos. Kung hindi ka nakakaramdam ng sakit at karamdaman, hindi ka mananampalataya sa Diyos. Kung hindi ka nakakaramdam ng mga sakit at kahirapan, hindi ka makikinig ng salita ng Diyos. Hindi po ganon mga magulang ko't kapatid. Kaya may sakit at karamdaman ka wala. Tandaan po natin na dapat po'y araw-araw tayo ay magbasa ng banal na kasulatan. Araw-araw tayo po'y dapat nakikinig sa pangangaral ng salita ng Diyos sa mga tunay na mga lingkod ng Diyos na nangangaral ng Kanyang salita. Pakinggan po natin, isabuhay po natin, irespeto po natin ang salita ng Diyos sapagkat ito ay kapahayagan ng Diyos para sa buhay ng bawat isa sa atin. Tingnan po natin, ang sabi sa Hebrew chapter 10 verse 9, sa Kanya sinasabi, narito ako upang tupdin ang inyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. Ano yung unang handog? Yan yung unang handog ng unang panahon ng mga hayop, mga tupa at kambing na inihahandog sa Diyos upang mapatawad sila sa kanilang mga kasalanan. Subalit ang lahat ng ito ay nabaliwala at hindi nakarating sa panuntunan ng Diyos. Hindi nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos sapagkat paulit-ulit at paulit-ulit at paulit-ulit ang paghahandog. Subalit dahil nga po sa pagmamahal ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, andyan po inalay niya ang kaisa-isa niyang anak na si Kristo Jesus. Inalay ang kanyang buhay, inihandog po niya, naghirap po siya, nagdusa po niya siya. Lahat po ng bagay na ginawa ng Panginoong Jesus ay may kapalit po yun na para sa ikabubuti ng ating mga buhay dito sa lupa. Habang tayo ay naririto pa sa lupa, samantalahin natin ang pagkakataon habang ikaw ay may lakas pa, habang ikaw ay merong pang pagkakataon na mamuhay, magsisi, mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos, mamuhay na po tayo habang may pagkakataon pa tayo. Sapagkat ang panalangin po natin, ang katugunan ay kapag tayo ay nabubuhay pa dito sa sanlibutan. Ang pagkakataon po nating magbago ay dito po sa sanlibutang ito na ating ginagalawan. Tandaan po natin to mga magulang at kapatid. At panghuli, dito po tayo magtatapos. 2 Corinthians chapter 6 verse 2.
sapagkat sinasabi niya sa kaukulang panahon ay pinakikinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinakluluhan kita. Tingnan ninyo ngayon na ang panahong nararapat ngayon ang araw ng pagliligtas. Nakuha po natin. Ngayon na ang panahon, ngayon na ang araw ng pagliligtas ng Diyos. Hindi ho bukas, hindi ho ipagpapaliban. Kung ikaw ay tinawag ng Diyos para maglingkod sa Kanya, ngayon ka na maglingkod. Hindi bukas, hindi sa susunod na araw. Ito na ang pagkakataon mo para maglingkod sa Diyos. Sa pamamagitan po muna ng pagbubukas mo ng iyong puso sa Kanya. Mga magulang ko't kapatid, mahal po tayo ng Diyos. Ayaw po ng Diyos na nagdurusa tayo sa ating sakit at karamdaman. Ayaw po ng Diyos na naghihirap tayo dito sa sanlibutan. Bakit po? Kaya nga ho, bago nilikha ng Diyos ang tao, nilikha muna niya ang lahat ng pangangailangan ng tao. At si Jesus mismo ay napako sa krus ng Kalbaryo para po sa ating mga kaligtasan. Ano ang pwede nating ipalit sa kabutihan at pagmamahal ng Diyos? Hindi, wala ho tayong pwedeng ipalit. Wala ho tayong pwedeng isukli, kundi ang ating katapatan. Ang pag-aalay natin ng ating buhay, ng ating puso sa Diyos. Yun lamang po ang hinihingi ng Diyos. Yung ialay natin yung ating buhay, yung maglingkod tayo sa Kanya. Hindi ka man maaaring mangaral, nais mo maglingkod, kung ikaw naman ay financially nakakaangat sa buhay, pwede kang magbigay sa gawain ng Panginoon. Isa yun sa pamamagitan ng iyong paglilingkod. Isa yan. Sapagkat yung blessing ni Lord na ibinibigay sa iyo, kapag ito ay ibinigay mo sa mga tunay na lingkod ng Diyos, sa gawain ng Diyos, isa yan sa bahagi ng paglilingkod mo sa Kanya. Hindi ka man makapangaral ng salita ng Diyos, hindi ka man makahayo upang ipangaral ang salita ng Diyos, yung pananalangin mo naman, isa yan sa bahagi ng paglilingkod mo sa Kanya. Ipanalangin mo ang lahat ng mga manggagawa ng Diyos, ipanalangin mo ang lahat ng mga nangangaral ng salita ng Diyos. Ipanalangin mo ang gobyerno natin, ipanalangin mo ang buong pamilya mo, ang sambahayan mo, ang mga anak mo. Isa yan sa bahagi ng paglilingkod ng Diyos. At kapag tayo po ay merong tunay na pag-aalay ng ating buhay sa Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay mangungusap sa puso ng bawat isa sa atin. Kung ano ang gagawin natin para ang Kanyang pangalan ay ating mapapurihan at maparangalan. Tandaan natin mga magulang ko't kapatid, 3 milyon ang pangako ng Diyos na Kanyang mga salita upang ito ay ating angkinin. Kaya maaari kang gumaling instantly. Ay pwedeng gumawa ang Diyos ng himala para sa iyo. Buksan mo lamang ang puso mo. Ngayon na, kaibigan. Ngayon na, aking kapatid. Ito na ang oras na nais ng Diyos na ikaw ay mag-alay ng iyong buhay para sa Kanya. Lahat po tayo ay manalangin. Aming Ama, maraming salamat po sa iyong katapatan sa aming mga buhay. Salamat po sa iyong mga salita na patuloy mo pong ibinigay at ipinaunawa sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa mga oras pong ito, dinadalangin ko po sa iyo, Sister Sorina Alenea, na nagdaranas po ng mga sakit at karamdaman sa kanyang balakang, sa panghihina ng kanyang binti. Diyos na dakila, sa pangalan ni Jesus, ibigay mo po, ipagkaloob mo po, hipuin mo po siya, aking Ama, na magkaroon pong muli ng lakas at alisin mo ang lahat ng kanyang nararamdaman sa kanyang physical na katawan. Pagalingin mo po, O Diyos, Sister Sorina Alenea, dampian mo siya ng iyong kapangyarihan in Jesus' name. Patuloy po, God, ang kagalingan na ipagkaloob mo kay Sister Sorina. Idalo mo po sa kanya ang kalusugan at kalakasan ng kanyang physical na pangangatawan. Hayaan mo po, aking Ama, na sa pamamagitan ng pagpapala mong spiritual ay patuloy mo pong iparamdam kay Sister Sorina Alenea ang himala mo. Dampian mo siya ng iyong kaluwalhatian, ng iyong makapangyarihang kamay, simula sa kanyang ulo hanggang sa kanyang talampakan.
Patuloy ko pong inaangkin ang kagalingan na pinagkaloob mo sa kanya. Anumang sakit, anumang kirot ang kanyang nararamdaman, ay papawiin mo ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At anuman ang panghihina ng kanyang mga hita, O Lord, ang sakit sa kanyang mga kamay, O Lord God, sa kanyang mga braso, O God, in the mighty name of Jesus, I proclaim healing right now and deliverance from you, from your power, O Lord God. Maraming salamat po sa iyo, aking Diyos at dakilang Ama. Patuloy ko siyang dinadalangin sa iyo, maging Sister Loida Silva, Sister Peachy Layos, ang magkakapatid na ito. Salamat po, Diyos, sapagkat ginagamit mo sila, hindi man sila makahayo, subalit financially, patuloy mo po silang ginagamit upang tulungan ang ministeryo mo. Kaya Diyos na dakila, ibalik mo po sa kanila ito ng higit pa sa kanilang inaasahan. At patuloy mo po silang daluyan ng iyong kapangyarihan. Sa bawat hakbang nila ay kaakibat po nila ang iyong himala sa kanilang mga buhay. Maging kanilang pamilya, kanilang sambahayan, samahan mo po sila, Diyos na dakila at tapat. Tulungan mo po sila. At Lord, naririyan din po Sister Sandy Imperial, lahat ng kanyang kahilingan ay pagkaloob mo po ang kanyang mga dinadalangin sa iyo. Bigyan niyo po, Diyos, ng katuparan at hayaan mo, Ama, na magamit mo po siya sa iyong ubasan ng malakasan. Salamat sa kalusugan at kalakasan ng kanyang physical na katawan na patuloy mo pong ipagkakaloob at patuloy mo po siyang pagpalain, aking Ama. Maging si Shell San Pedro, Lord God, na nariyan at patuloy na nanonood. Samahan mo rin po siya, pagpalain mo rin po siya, maging ang kanyang mga kapatid, ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Patuloy mo po silang samahan, ilayo mo po sila sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. At Lord God, Sister Evelyn Lopez, dinadalangin ko rin po sa iyo, naririyan siya, nakatunghay, maging ang kanyang mga anak, si Maripa, si Jessica. Tulungan mo po sila, ingatan mo po sila, at ipagkaloob mo po sa kanila ang lahat ng kanilang mga kahilingan. At pagpalain mo po sila, O Diyos, financially at ang kanilang spiritual ay patuloy mo po silang palaguin. Diyos na dakila at tapat, patuloy ka po namin pinupurit, pinasasalamatan, maging si Joe Flores, Lord, patuloy mo buksan ang kanyang puso, dampian mo ng iyong kapangyarihan at ng iyong kaluwalhatian, itimo mo sa puso ng bawat isa sa kanila ang mga salita mo. Hayaan mo, O Diyos, na isang araw ang spiritual na buhay ni Joe Flores ay patuloy na ito ay lalago. Lalago sapagkat ikaw ang Diyos na siyang tutulong at sasama sa kanya, aking Ama. Maging Ama si Danica Mendoza, salamat din po sapagkat ikaw ang Diyos na patuloy nakikilos hihipo sa kanyang puso. Iingatan mo po siya, aking Ama, at sasamahan. Patuloy mo po siyang pagpalain at ilayo mo po siya sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Maging Ama si Gracia Garcia na naririyan po at nakapanood din po sa bidyong ito. Tulungan mo rin po ang batang ito, pagpalain mo po siya, tugunin mo ang lahat ng kanyang pangangailangan, ingatan mo po siya, ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak, patuloy mo po silang samahan, financially, pagpalain mo po sila, at idaloy mo ang kalusugan at kalakasan sa kanilang mga physical na pangangatawan. Alalahanin mo lamang na ang batang ito ay patuloy na naglilingkod sa iyo, patuloy na nagbibigay ng papuri at pagsamba sa iyong pangalan. Dakilang Ama, maging ang isang kinakapatid na Sister Susan Remulacio, na naririyan at patuloy na nakatunghay, pagpalain mo po, O Diyos, ang anak mong ito, Sister Susan. Samahan mo po siya, pagpalain mo ang kanyang hanap buhay, maging ang kanyang physical na katawan, ilayo mo po siya sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Ingatan mo po, Sister Susan, maging ang kanyang ang mga apo at ang kanyang kaisa-isang anak. Tulungan mo rin po at gabayan. Papagtagumpayan mo po ang negosyo ng batang ito, si Lovely. Tulungan mo po siya, O God, at samahan. Salamat sa patuloy na pagpapala mo, O Lord God. Salamat sa ano pa mang paraan ay ginagamit mo po, Sister Susan, para pagpalain ang iyong mga lingkod. Diyos na dakila, salamat po sa iyo at dinadalangin ko po sa iyo ngayon si Ma'am Maria Bigo na nariyan nakatunghay. Salamat sa kalusugan at kalakasan ng kanyang physical na pangangatawan. Patuloy mo po siyang pagalingin, idampi mo po sa kanya ang kagalingan ng kanyang mga buto, ng kanyang
balakang o Diyos na maghilom na po ito, aking Ama. Wala pong imposible sa iyo. Salamat po maging ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga apo ay patuloy mo pong iingatan ang kanyang mga manugang. Salamat sa patuloy na pagkilos mo kay Mama Maria Bigo, O Lord God. Dakilang Diyos maging ang lahat ng mga nanunood sa gabing ito. Hindi ko man nakita ang kanilang mga pangalan, subalit nakikita mo sila na sila ay nakatutok sa gawain mong ito, sa programang ito. Diyos na tapat, pagpalain mo po ang lahat ng tumutok rito, nakinig at nagbigay ng oras upang tapusin ang gawain ito, O Diyos. Hayaan mo lamang na idampi mo sa bawat isa sa kanila ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya, ang iyong mga himala. Diyos na dakila, maging ang manunood pa sa bidyong ito, O Lord God. Dampian mo po sila ng iyong kapangyarihan. Ipadama mo sa kanila na ikaw nga ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na mapaghimala. Kung sila man po, Diyos, ang mga nanunood nito o ang manunood pa nito ay may sakit at karamdaman, dampian mo po sila at idaloy mo ang kagalingan sa pangalan ni Jesus. At hayaan mo lamang na ang kalusugan at kalakasan sa kanilang mga pisikal na pangangatawan ang patuloy mo pong ipagkaloob. Ama, pinupuri ka po namin, Diyos na dakila, pinasasalamatan ka po namin, at maging ang mga may sakit na nasa mga ospital, so Lord God, nagdaranas ng mga sakit at karamdaman, gumamit ka ng mga anghel mo sa langit upang mangaral ng kanilang mga salita at iparating mo sa mga may sakit na ito upang magkaroon sila ng pananampalataya at pagtitiwala sa iyo at madama po nila ang himala mo at ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Diyos na dakila, maraming salamat po sa iyo. Pinupuri ka namin, aming Ama, at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samot dalangin. Amen. Amen and amen. Muli po ay magandang mapagpalang gabi. Ayan, ngayon lang po kita nakita. Sister Sol Ababan. Kapatid, sumaiyo ang biyaya at pagpapala ng Diyos sa iyo, sa iyong pamilya, at sa iyong mga anak, sa iyong asawa. Pagpalain po kayo ng Diyos. Muli, ang ating mga kapatid na naririyan ay si Mama Maria Bigo, Evelyn Lopez, mapagpalang gabi. Danica Mendoza, mapagpalang gabi. Sister Susan Remulacio, si Gracia Shell San Pedro. Sa lahat po ng hindi ko nabati, kayo pong lahat ay binabati ko ng mapagpalang gabi. At sa gabi pong ito, muli po tayo ay matutulog ng mayroong kapayapaan at katiwasayan sa ating mga puso at isipan. At bukas ng umaga, paggising po natin, kasabay ng pagsikat ng araw, ay tanggapin po natin ang tagumpay na nagmumula sa Diyos na ating manlilikha. Muli po, mapagpalang gabi sa ating lahat.